Aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ang tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay. Naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos.
Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kung saan nakikita natin ang ating buhay sa liwanag ng Salita ng Diyos. Sa mga huling araw ng taon ng simbahan, ang liturhika ay todo-todo ang nakababahala pero napakagandang pagpapayag ng katotohanan tungkol sa mga huling bagay. At ano ito? Kamatayan, kahatulan, at buhay na walang hanggan. Siguro iniisip natin na hindi pa naman siguro mangyayari itong katapusan. Pero ang katotohanan, pwede itong nagaganap na sa atin sa kasalukuyan. Sa bawat isa ng personal. Ang mga tanda ng habag ng Diyos ay nasa paligid na natin. Sa bawat sandali, kahit sa panahon ng kapighatian, matinding pagdurusa, nagbabadya ang kaligtasan, ang bagong bunga sa pagsibol. Sa ating ebanghelyo, nagsalita din si Jesus sa mga bagay tungkol sa mga mangyayari hanggang katapusan. Gumamit siya ng talinghaga tungkol sa puno ng igos at iba pang mga punong kahoy para ipaliwanag sa kanyang mga disipulo ang magaganap. Na kapag nagdadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Para sa kanila ay springtime, no? Tagsibol. Magtatapos ito sa lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Habang pinapahayag sa atin ang salita ng Diyos, ito'y nangungusap sa mismong sitwasyon ng ating buhay. Ngayon na, hindi kahapon, hindi sa mangyayari pa lamang, pero ito'y nagsasalita mismo sa atin. Ngayon, ang pag-uusig, kapighatian, trahedya, mga problema ay di malayo sa atin. No? Buksan mo lang ang iyong telebisyon o kaya ang social media. Nandyan to. Yung buhay natin araw-araw. Naharap tayo sa pagpili kung sasandal ba tayo sa mabuti o magpapakasama tayo. May hamon sa atin na talikuran ang mga bagay na pinaninindigan, kinahuhumalingan, prioridad sa buhay, at piliin lamang ang pinakamahalaga. Nagdadahon na ang mga puno. May tagsibol na nakaabang. Ang radikal na konbersyon ay palagi nagsisimula o may pinanggagalingan kaguluhan, pagkawasak o paggiba ng mga bagay. Pero, hindi ito ang katapusan. Kumbaga, it's a point of departure, springboard, patungo sa kaganapan, matibay na ugnayan kay Jesus sa ating Panginoon. Nagkakaroon ng bagong pananaw, kalayaan, kapahingahan. Ang dati na parabagang sumpa at pahirap lamang ay nagiging pagpapala. Nandun ang kabanalan. Pero kailangan muna mawasak ang lumang pundasyon para matayo ang bagong gusalo, bagong tahanan ng Espiritu Santo. Kaligtasan o ang pagtawid ay di pwedeng hindi magdaan sa krus. Walang shortcut. Dahil sa krus, mga bagay na inaayawan natin, tinatakasan o kaya nilalabanan, doon nag-ooperate ang Diyos upang bigyan tayo ng bagong puso, bagong pag-iisip at bagong lakas. Minsan pa ay kinakailangan tayong malaglag sa
mabigat na kasalanan, no, seryosong kasalanan, nakamamatay para dalhin tayo pabalik sa Diyos. At kung mayroon man tayong tatalikuran, palagi ang Diyos ay may nais ibigay na mas higit pa, bagay na di masisira o nabubulok. Walang hangganan. Ito ang gusto niya sa atin. Kapalit ng mga bagay na ayaw natin bitawan. Mga pansamantalang bagay lamang. Kaya naman, di tayo sumasandal sa mga bagay na lilipas. Maliit man o malaki, kundi nakasandal tayo sa matibay, ang walang hanggang salita ng Diyos. Pinagtitibay ang relasyon natin sa Panginoon. Magkakaroon ng bagong langit at lupa, bagong lupa, maging bagong Jerusalem. Ang banal na syudad, bumababa mula sa langit, napakagandang dalaga, naghahanda upang tagpuin ang kanyang mapapangasawang lalaki, ang kanyang simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Makapangyarihang Diyos, buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Presensya at habag sa araw-araw, lalo na sa panahon ng pagsubok. Huwag mo kaming pahintulutan mawalay sa iyong salita. Sinusunod ang iyong kalooban at matikman namin ang kagalakang inaasahan sa kaluwalhatian. Pagyamanin mo pa ang aming pakikisa sa iyong anak na siya naming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.